Paano kung mahal mo nga, pero hindi mo na kaya ang kaniyang o, 'di ba? Di nyo carry yun. Nako, medyo di ko alam kung anong mararamdaman ko dito sa ating kwento ngayong araw na ito. Medyo kasi siya sensitive na topic. Kasi dun sa iba, naghahanap sila ng alam mo na. Pero dun naman sa iba, parang kahit nakakita na sila ng ganon, parang nagwi-wish sila na bumalik ulit sa ganon. Ay nako. Basta para maintindihan nyo, pakinggan nyo na lang itong ating kwento for today's video. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Lahat tayo naghahangad ng sobra. Lahat tayo gusto natin nakakaangat sa iba. Gusto nating maramdaman yung sinasabi nilang tayo ang mas nakakalamang. At naniniwala ka ba na no pain, no gain? Dear Mama Mia, alam ko pong kakaiba itong kwento kong ito. Never pa po akong nakarinig ng ganitong kwento dito po sa inyong channel. Kaya sana, pagbigyan ninyo ako na mapakinggan ang kwentong ito sa ere. Pero kung hindi nyo naman po mamarapatin, ay ayos lang naman sa akin. Heto ako at sinusubukan pa ring magkwento ng tungkol sa mahapdi at masakit kong karanasan. Kung binabasa mo ito ngayon, Mama Mia, malamang isa ka sa mga taong naniniwalang may mga kwento na mas magandang ilabas kaysa sa itago sa dibdib. At sana rin ang mga nakikinig ngayon, isa rin sa mga taong marunong makinig ng hindi agad ng huhusga ng kapwa. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Jasmine. 27 taong gulang ako. Lumaki ako sa isang simpleng pamilya sa probinsya bago ako napadpad dito sa Maynila para magtrabaho. Ngayon, Mama Mia, ay meron na po akong maganda-gandang posisyon sa isang BPO company dito sa Maynila. Isang trabaho na punong-puno ng mga spreadsheets, interviews, resignation letters, at mga empleyadong umiiyak sa pantry dahil sa hindi na kaya yung night shift. Kung may isang bagay na masasabi kong totoo tungkol sa akin, yun ay napakamahiyain ko pong tao, Mama Mia. Hindi ako yung tipong babaeng maingay sa loob ng barkada. Hindi ako yung nagkukwento ng mga kalokohan sa inuman. Sa totoo lang, Mama Mia, ako yung tipo ng babae na kadalasan ay nasa gilid lamang, nakangiti, nakikinig at nag-oobserba. Pero may mga pagkakataon sa buhay na kahit gaano ka pala mahiyain, mapipilitan ka talagang magsalita. Dahil kung hindi mo ilalabas ang bigat sa dibdib mo, pakiramdam mo ay parang may mababasag na sa loob mo. Ang kaso lang, sa akin, Mama Mia, parang hindi lang po dibdib ang mababasag sa akin. Parang pati balakang ko. Bago ko po makilala si Luke, ay simple lang naman ang buhay ko, Mama Mia. Gigising ako ng 10:00 ng umaga dahil night shift ang trabaho ko. Magtitimpla ako ng kape, magbubukas ng laptop para tingnan ng emails ng HR team. Minsan may mga nagrereklamong mga empleyado. Minsan naman may mga kakaibang drama sa opisina. Minsan
may mga resignations na may kasamang mahahabang rants tungkol sa toxic na katrabaho o supervisor. Pagdating sa hapon, maghahanda na akong pumasok sa opisina. Pero may isang routine akong hindi ko kailanman nilalaktawan. Ang gym. Hindi dahil sa sobrang fit ko o dahil sa sobrang obsessed ako sa pagpapaganda ng katawan ko. Sa totoo lang, Mama Mia, average lang naman kung titingnan ang aking katawan. Hindi payat at hindi rin curvy sa paraang pang-magazine. Pero Mama Mia, ang gym lang po ang natatanging paraan ko para kahit papaano, kung hindi ko man makalimutan, ay ma-manage ko ang stress na nararamdaman ko dahil sa trabaho. At alam mo ba kung anong paborito kong lugar o equipment sa gym? Yun ay ang treadmill sa dulo ng room, malapit sa salamin. Doon ako naglalakad ng matagal habang nakikinig ng music sa earphones ko. Hindi naman ako tumatakbo, naglalakad lang ako. Parang buhay ko noon. Tahimik lang, steady lang, walang masyadong excitement sa paligid. Ang hindi ko alam, Mama Mia, isang gabi, magbabago pala ang lahat ng iyon. Napansin ko siya dahil sa ingay. Hindi yung literal na maingay ha, kundi yung vibration ng treadmill. Nasa tabi ko pala siya. Isang matangkad na lalaki. Maputi ang balat, matangos ang ilong, at kulay asul ang kaniyang mga mata. Kung tutuusin, napakarami pong foreigners sa Maynila. Pero iba siya, Mama Mia. Nung mga panahon na yun, hindi po siya nagja-jogging. Hindi rin naman siya tumatakbo. Para siyang nakikipaglaban sa treadmill. Mama Mia, ang bilis ng takbo niya ay halos parang hinahabol siya ng multo. Hindi po siya tumatakbo parang normal na tumatakbo ha. Yung parang ang bilis-bilis talaga. Kaya napatingin ako ng matagal sa kanya. Hanggang sa napansin niya ang pagtitig ko sa kanyang ginagawa. At ngumiti siya sa akin. Hi. Ang boses niya ay napakalalim. Yung parang radio DJ pero may halong accent. Agad akong napatingin sa harap ulit. Hi, mahina akong sagot. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan. Pagkatapos ay nagsalita ulit siya. Do you always walk like that? Napalunok ako. Like what? Mama Mia, napatawa siya ng mahina. Like you're thinking about the entire universe. Napatawa din naman ako noon at hindi ko mapigilan. Do I look like that? Really? He nodded. Yeah, you seem very serious. Huminga ako ng malalim. Actually, I was just thinking what to cook tonight. I was just thinking what to eat later at dinner. Tumawa siya ng malakas. At dun na nagsimula ang lahat sa aming dalawa. Mama Mia, sa totoo lang, hindi na niya ako tinantanan matapos ang araw na yon. Lagi niya akong kinakausap. Ako naman, hindi talaga mahilig makipag-usap lalo na sa mga estranghero. Kaya ang sagot ko ay yes, no, tsaka tango lamang. Isa pa, Mama Mia, may accent din talaga siya. Kaya sa totoo lang, mahirap makipag-usap sa kanya. Oo, sa isang BPO industry ako nagtatrabaho pero hindi naman ako tumatanggap ng calls mula sa mga foreigners.
Office work lang naman ako, kaya hindi po ako masyadong matatas makipag-usap sa mga foreigner sa English language. Hanggang sa natawan na lang ako, Mama Mia. Dahil isang araw, nag-usap kaming dalawa. At syempre, gumagamit siya ng mga slang na halos hindi ko na maintindihan. Nung nakita niyang nahihirapan na akong sumagot sa kanyang mga tanong at makipag-usap sa kanya, ay natawa siya. Hanggang sa nagtagalog siya, Mama Mia. Nagulat ako, marunong pala siyang magtagalog. Marunong ka palang magtagalog? Ilang araw mo na akong pinahirapan na. Tawang-tawa siya. At dito na niya inamin sa akin ng kanyang buong pagkatao. Ang pangalan niya ay Luke. Half German, half Filipino. Lumaki raw siya sa Germany pero madalas bumibisita siya sa Pilipinas dahil dito nakatira ang mga paborito niyang kamag-anak. Sa Germany daw, sa loob ng bahay nila, kinakausap daw talaga siya ng nanay niya ng Tagalog. Bata pa lang, tinuruan na siyang magtagalog, kaya matatas siyang magsalita ng lengguwaheng ito. Pinagtitripan lang pala niya ako nung una kaming magkakilala dahil nakita niyang hindi nga talaga ako sanay makipag-usap sa iba. Kaya niya ako kinukulit. At dahil doon ay natawa ako sa kanya. Hindi naman ako nagalit. Sa totoo lang, I find it funny, Mama Mia, na parang naging observant talaga siya tungkol sa akin. At mula nga noon, sa loob ng ilang linggo, naging routine na namin ni Luke ang magsabay sa pag-gym. Ako naglalakad sa treadmill. Samantalang siya naman ay parang nakikipagdigmaan sa treadmill. Paminsan-minsan, nagkukwentuhan din kami. Minsan tungkol sa trabaho, minsan tungkol sa mga pagkain sa Pilipinas, at minsan tungkol sa kung ano-anong kwento tungkol sa buhay. Hanggang sa unti-unti kong napansing may kakaiba sa kanya. Hindi po siya katulad ng ibang lalaking nakikilala ko. Kahit na foreigner siya, kahit alam niyang gwapo siya sa paningin ng lahat ng mga Pilipino, never po siyang nag-take advantage dun, Mama Mia. Never siyang naging bastos sa akin. Hindi siya mapilit at hindi siya mayabang. Sa halip ay napaka-gentleman niya. Kung tutuusin, para po siyang hindi foreigner kung umasta. Binubuksan niya ako ng pinto. Kapag magkakasabay kami sa gym, pinagbubuksan niya talaga ako ng pinto at inaantay niyang makapasok ako sa loob bago niya isara yun. Binibilhan din niya ako ng kape o di kaya naman ay protein shake pagkatapos naming mag-workout. Madalas niya akong tanungin ng isang simpleng tanong. Are you okay, babe? Nung una, kinikilig ako tuwing maririnig ko yon. Sa isip ko noon, kaya pala siguro NBSB ako dahil dito ako nakatadhana. Eto na yata yun eh. Eto na yata ang Mr. Right ko. Eto na yata ang icing sa ibabaw ng cupcake ng buhay ko. Ang hindi ko alam, Mama Mia, na balang araw, yung mga inaakala kong mga bagay na yon, ayun palang magiging trigger ng trauma ko. Isang gabi pagkatapos ng gym, dahil wala naman akong pasok sa trabaho noon, ay niyaya niya akong mag-dinner sa BGC. Hindi ako sanay sa ganoon, Mama Mia. Sosyalin yung BGC eh. Mamahalin ang mga restaurant na nandun. Pero pumayag pa rin ako sa paanyaya na iyon ni Luke. Naglakad kami sa mga ilaw ng High Street. Ang hangin noon ay malamig ang simoy. Ang paligid ay puno ng mga taong naglalakad na para bang walang problema sa mundo. Hawak niya ang kamay ko. Malaki ang kamay niya. Mainit. At pakiramdam ko habang hawak niya ako sa mga kamay na yon, ay ligtas ako.
Habang kumakain kami ng steak sa isang maliit na restaurant, ay tinanong niya ako ng isang nakakabiglang tanong, Mama Mia. Do you believe in love? Napaisip ako. Siguro? Napangiti ako. Hindi pa kasi ako masyadong siniswerte dun eh. Tahimik siyang tumingin sa akin sandali. Pagkatapos ay sinabi niya, then, maybe it's time. Maybe this time, suswertihin ka na. Hindi ko alam kung bakit pero parang may kumabog sa dibdib ko, Mama Mia. Hindi ko na lang masyadong binigyan iyon ng pansin. Dalagang Filipina pa rin kaya ako, no? Hindi ko ugaling pangunahan ang mga bagay-bagay sa paligid ko. Lalong-lalo na ang isang lalaki na mag-confess o magsabi sa akin ng kung anong nararamdaman niya. Hanggang sa lumipas ang ilang mga linggo mula nung pagkakakilala naming dalawa ni Luke, mas naging malapit kami sa isa't isa. Mas naging komportable. Hanggang sa isang gabi, nasa kondo niya kami, Mama Mia. Tahimik ang paligid. Malamig ang aircon. Nakahiga kami sa kama habang nagkukwentuhan tungkol sa kung ano-anong mga bagay. Siya nga pala, Mama Mia, if you're wondering kung bakit ako nandun sa kondo ni Luke, dahil po naramdaman ko po sa kanya na ginagalang niya ako. Naramdaman ko po sa kanya na kahit kailan, hindi siya namimilit ng mga bagay-bagay sa akin. In short, I feel safe when I'm around him. Kaya naman, nung nag-anyaya siya sa akin na mag-movie marathon kami, mag-Netflix and chill, ay pumayag ako. Wala naman sigurong mangyayaring masama. Dahil sa loob ng ilang linggong pagkakakilala namin, never ko namang naramdaman na masama siyang tao. At isa pa, Mama Mia, sa mga panahon na yon, ay nasabi na rin niya sa akin ang kanyang nararamdaman. Nasabi na niyang mahal niya ako. At kung tutuusin, girlfriend na niya ako noon. Ganun talaga kapag foreigner ang kausap mo eh. Kahit na may dugo siyang Pinoy, foreigner pa rin ang kulturang kanyang kinalakihan. Yung kulturang hindi na uso ang ligawan. Sabi ko naman noon, jackpot na nga ako, magpapakipot pa ba? Kaya ayun, naging kaming dalawa. And balik tayo dun sa eksena kung saan pareho kaming nakahiga sa kama. Nung mga panahon na yun, nung nagsasalita ako at tumingin ako sa kaniyang mga mata, ewan ko. Pero parang biglang nag-slow-mo ang paligid. Parang may kakaibang lambing sa mga mata niya. Babe, can I show you how much I love you? Para akong tinamaan ng kuryente sa sobrang kilig. Sa loob ng dibdib ko, para pong may mga mamahaling fireworks na nagsisipagputukan. Ngumiti ako. Sige lang, show me. Ang hindi ko alam noon, Mama Mia, na ang akala kong romantic demonstration of his love ay magiging parang demolition project pala ng pagkababae ko. Hindi ko alam kung papaano ko ito ikukwento nang hindi ako matatawa at maiiyak ng sabay. Hindi ko rin alam, Mama Mia, kung bagay ba ito dito sa programa mo o kung pasado ba ito sa guidelines. Kung hindi, kayo na lang po ang bahalang magbago ng mga salita kung hindi yun pasado dito sa guidelines ng iyong channel. Pero Mama Mia, eto lang po ang masasabi ko. Noong mga sandaling yun, habang niyayakap niya ako, habang hinahalikan niya ako, handang-handa na ako eh. Sabi ko, this is it, pansit. Sabi ko, kung hindi man kami magkatuluyan,
At least naranasan ko kung paano ang mahalin ng isang katulad ni Luke. Habang hinahaplos niya ng malambing ang katawan ko, para po akong inihiheles sa langit. Para po akong idinuduyan, Mama Mia. Hanggang sa nasabik na nga ako. Nasabik sa bawat halik at haplos niya. Pero Mama Mia, nang makita ko ang buong realidad ng sitwasyon, napapikit ako sandali. Sa isip ko, wait, normal ba ito? May diploma ba to sa architecture? Bakit parang hollow block naman? Never pa po akong nakakita sa personal ng sandata, Mama Mia. Kasi sabi ko nga sa inyo, NBSB ako. Wala akong naging totoong boyfriend. I have my shared and broken hearts, pero hindi ko naman naging boyfriends ang mga yon. Kaya never kaming humantong sa ganitong sitwasyon. Nakakita ako ng mga ganon, sa internet lang naman eh. Pero iba pala talaga kapag nakita mo sa personal. Mama Mia, nung makita ko yun, hindi po talaga ako sigurado kung anong mararamdaman ko. Matatakot ba ako para sa sarili ko o matatawa dahil sa sobrang gulat ko? Alam nyo na, Mama Mia. Literal na parang pakiramdam ko hibla ng hollow blocks. Pero dahil mahal ko siya, mahal ko si Luke, nagpakatapang ako, Mama Mia. Huminga ako ng malalim at sa loob ng utak ko, tahimik po akong nagdasal. Lord, kung ito na po ang huling laban ko, bigyan niyo naman po ako ng lakas. Kinabukasan, halos hindi ko alam kung papaano lalakad. Para po akong isang bata na first time lang matutong maglakad, Mama Mia. Para akong nakikipagdigma sa buong universo at natalo. Ang bawat galaw ng balakang ko ay paalala ng nakaraang gabi. Ng gabi na halos mawalan na ng malay ang kabuang utak ko. Nang gabing halos hindi ko na alam kung may nakikita pa ba ako. Pagpasok ko sa opisina, napansin agad ako ng office mate ko, naka-close ko, Mama Mia. Girl, anong nangyari sa'yo? Bakit ganyan ang lakad mo, ha? May nangyari ba? Nag-zumba ka ba buong gabi? Kaya ganyan ka na lang kung maglakad, ha? Napatawa ako pero sa loob ko, Mama Mia, nais ko pong humagulgol. Dahan-dahan akong umupo sa desk ko. Napapangiwi pa nga ako dahil sa sobrang hapdi ng Mama Mia. Nagbukas ako ng computer at pinilit kong mag-focus sa spreadsheets na nasa harapan ko. Pero sa bawat pindot ko sa keyboard ng computer, parang may kambal na kilabot sa tuhod at balakang ko, Mama Mia. Hindi ko po maintindihan noon ang sarili ko. Hindi ko alam na ang unang experience ko, imbis na magiging masaya, imbis na magiging romantic, imbis na nakakakilig, alam mo ba, Mama Mia, na ang unang naramdaman ko ay parang na-trauma po ako. Para pong nahati ang katawan ko ng palengthwise. Ganun po ang nararamdaman ko noon, pero wala akong ibang mapagsabihan. Yung pinagtatrabahuan ko, Mama Mia, ay nasa 16th floor po. Kaya naman kapag may dumaan na mga malalaking sasakyan o kapag may nagtatakbuhan at nagkukulitan, yumuyug-yug po yung building. At kapag nangyayari yun, napakakirot po
ng pakiramdam ko down there. At kapag kumikirot yun, bumabalik sa isipan ko kung papanong ilang patak ng luha ang tumutulo sa mga mata ko habang naging isa ang mga katawan namin ni Luke nung nagdaang gabi. Dun ko napagtanto, Mama Mia. Hindi lang pala pisikal na kirot ang dala ni Luke sa akin. Parang may lumalalim na psychological trauma na noon hindi ko alam na posible pala. Posible palang matroma ka sa ganun kahit may consent naman. Pagkalipas ng ilang linggo, halos bawat weekend, gusto na ni Luke na mag-bonding kaming dalawa sa kondo niya. Mama Mia, yung bonding kasi ni Luke, hindi po siya yung typical na bonding na iisipin mo. Hindi siya yung type na kumakain lang sa fast food, tapos manonood ng sine, tapos maglalakad-lakad sa park. Hindi ganon ang bonding para sa kanya. May mga weekend trips sa Tagaytay na lagi niya akong inaaya. May mga swimming sa resort at minsan parang may mga private session pa sa kondo niya. Sa totoo lang, Mama Mia, hindi ko na po alam kung paano i-enjoy ang mga moment na yon. Hindi ba sa mga magkasintahan dyan, sa mga magkarelasyon dyan, ina-anticipate nyo naman po yung mga panahon na may mangyayari sa inyo, 'di ba? Kasi pareho kayong nag-e-enjoy. O kung hindi man nag-e-enjoy ang isang babae, at least hindi siya nade-demolish katulad ko. Hindi siya nasasaktan katulad ko. Mama Mia, don't get me wrong. Mahal ko po si Luke. Mahal na mahal. Kaya lang po, kapag ginagawa namin yung bagay na yon, ay hindi po ako nakakaramdam ng tuwa. Hindi ako nakakaramdam ng saya o kahit sarap. Sa una, kapag hanggang halik, hanggang haplos lang, nakikiliti ang katawan ko. Pero kapag nag-o all the way na kami, dun na parang tumatakas ang kaluluwa ko mula sa aking katawan. At dahil doon, unti-unti ko na pong iniiwasan ang pagkakataon na makapagsolo kaming dalawa ni Luke. Unti-unti akong umiilag. Hindi dahil sa hindi ko siya type, hindi dahil sa mabaho siya dahil napakabango niya kung tutuusin, at hindi dahil sa ayoko sa kanya, kundi dahil natatakot na akong maranasan ulit ang tanong na, "Are you okay, babe?" Yung moment na may kasamang sakit sa katawan at takot sa aking puso. Mama Mia, nakakatawa mang isipin kung hindi po kayo ang naka-experience, pero sa totoo lang, nung unang may mangyari sa aming dalawa ni Luke, akala ko talaga mamamatay na ako. Dahil hindi po ako halos makahinga. Kahit half pa lang po. Ang nakakaalam nyo na, hindi pa rin ako makahinga nung mga panahon na yon. Halos sumigaw ako sa sobrang sakit at sa sobrang hapdi. Ako po ang klase ng tao na mataas ang pain tolerance, pero hindi kayang itolerate ang ganong klaseng laki. Tuwing nagde-text siya sa akin na, "You up?" Alam mo ba na mas nauunang sumagot ang kaluluwa ko kaysa sa katawan ko? "No please, not this again." Yan ang sagot ng kaluluwa ko, Mama Mia. Pero sa mukha ko, nagiging mahinahon ako. Siyempre, ayoko namang ma-offend si Luke. Ganun naman yata tayong mga Pilipino. Ayaw na ayaw natin na nakaka-offend tayo ng iba. Kaya nagkukubli yung kaba ko sa likod ng kilig at ngiting pinapakita ko sa kanya. Minsan, Mama Mia, nagpapamasahe siya sa akin.
Akala ko, sweet gesture lang yun for me. 'Di ba? Napaka-sweet naman na mamasahiin mo yung taong mahal mo. Akala ko relaxing lang ang feeling na gusto niya. May dala siyang lotion. Pagkatapos ko po siyang masahiin, sabi niya, mamasahiin din daw niya ako. No, it's okay babe, I'm fine. Sabi ko. No babe, I know na tired ka rin sa trabaho mo, gaya ko. Gumiti siya habang pinapahiran ng lotion ng balikat ko. Massage lotion yan? Tanong ko. Medyo nagtatanong pa ako, Mama Mia. Ngumiti siya. Pero Mama Mia, hindi naman po pala massage o lotion session yon. Para po pala yung naging evacuation drill para sa balakang at tuhod ko. Mama Mia, masarap naman po siyang magmasahe. Nararamdaman ko naman na nagiginhawaan ako habang minamasahe niya ang likod ko. Hanggang sa hindi ko na namalayan na pababa na pala yung kamay niya. At pagkatapos ng ilang minuto, nawala ang ngiti sa mukha ko. Lalo pa, Mama Mia, nung tinatanggal na niya ang damit ko. Gusto ko siyang pigilan pero ayoko siyang magalit sa akin. Ayoko maramdaman niya na hindi ko siya mahal. Ang tanging naisip ko na lang noon, Lord, kung may ganitong uri ng workout every week, kakailanganin ko yata ng physiotherapist full-time. Mama Mia, sa totoo lang, parang first time ko lagi sa tuwing may nangyayari sa aming dalawa ni Luke. Isang gabi, habang nasa gitna kami ng laban, narinig ko ang malakas na pag-pop ng tuhod ko. Napahinto ako. Wait babe, wait. Sabi ko na low-key natataranta na noon habang hawak-hawak ang tuhod ko. Sabi niya na parang walang nangyari. Are you okay? At dun ko naisip, bakit ba palagi na lang niya akong tinatanong kung okay ako? Kapag halata namang hindi naman talaga ako okay. Mula noon, tuwing naririnig ko ang tanong na, are you okay babe? Parang nagpa-flashback yung trigger ko, Mama Mia. Parang may alarm na pumupuno sa katawan ko ng kaba at ng kirot. Sobrang sakit po. Hindi ko po alam kung paano ko ipapaliwanag yung sakit sa inyo. Yung iba siguro iisipin na OA lang ako. Na maswerte nga ako dahil hindi ko problema yung ganun. Hindi ko problema ang performance. Hindi ko problema yung size. Laging may nasasabi yung iba. Pero alam nyo, kapag nasa sitwasyon na kayo, kapag naranasan nyo na, dun kayo mapapatanong kung tama pa ba ang mga desisyon nyo sa buhay. Mama Mia, habang tumatagal, ay pahilig ng pahilig po. Etong si Luke sa mga bakbakan sa kama. Palala ng palala ang mga bagay na gusto niya. Siguro ganun talaga ang mga foreigner, lalo na yung mga lalaki. Mahilig mag-explore, mahilig sa kung ano-anong thrill. Habang ako ay laging kinakabahan. Sa loob ng ilang linggo mula nung halos linggo-linggong may nangyayari sa amin, akala ko, Mama Mia, masasanay din ang katawan ko. Akala ko, gaya ng na-research ko sa internet, magiging okay din ako. Na yung katawan ko ay mag-a-adapt din sa sandata niya. Pero hindi ganun nang nangyari. Napansin ko ang kakaibang kirot sa katawan ko, Mama Mia. Lalo na sa tuhod at sa lower abdomen ko.
Hindi ko na kayang tiisin. Hindi ko na kayang itago. Sa totoo lang, nung una dinidismiss ko pa. Hanggang sa lumala ito ng lumala. Kaya naman Mama Mia, may pagkakataon na natakot na rin ako para sa sarili ko. Ilang beses ko pong kinumbinsi ang sarili ko na magpunta na sa doktor. Hanggang sa pumunta na nga ako sa isang OB. Chinek niya ako Mama Mia. May mga bagay siyang pinagawa sa akin. Lab test at kung ano-ano pa. Wala ka namang infection, sabi niya habang tinitignan yung results ko. Pero parang may trauma ka sa loob. Are you sure? Na hindi ka na ano? Ano pong ibig niyong sabihin, Doc? Are you sure hindi natin kailangan ng pulis? Tanong niya. Gusto kong matawa dun sa tanong ng doktor. Paano kami hahanap ng pulis? Paano ako magsusumbong sa pulis? May consent naman sa akin ang mga bagay na nangyari sa aming dalawa. Diba? Hindi yun? Wala Dok. Wala pong umaano sa akin. Sigurado ka ba? Yes po. Bakit ka nagkaganyan kung ganon? Kaya hindi ko na napigilang aminin sa doktor Mama Mia na wala namang nang momolestya o nang haharas sa akin. Ang meron lang sa akin noon Mama Mia ay isang tao na hindi ko kinakaya ang dalang sandata. Hindi trauma yan, Doc. Boyfriend ko yan. Literally, he was built different. Umuwi ako na tahimik, hawak ang reseta at ang nadurog ko pong dignidad. Sa taxi papauwi, pilit kong pinilit balansehin ang emosyon ko. Aaminin ko Mama Mia na kung puso ko ang pakikinggan ko, mahal ko pa rin talaga si Luke. Pero may bahagi rin ng katawan ko na natatakot akong masira. Yung pisikal at mental kong kalusugan. Isang araw, nag-lunch kami ng mga ka-office mates ko. Dahil po malaki at na-reach ng aming kumpanya yung kota namin sa bawat produkto, ay nagkaroon kami ng celebration. Nagkaroon ng budget ang bawat department at yung sa department namin ay binigay na kaya napagdesisyonan namin na mag-lunch out na lang. Habang nandun kami at nag-aantay ng aming pagkain ay napansin ako ng ilang mga kasamahan ko. Bakit parang lately pagod na pagod ka? Anong nangyayari sa'yo? Tanong nila sa akin. Jasmine, ayos ka lang ba? At ang bibig ko Mama Mia ay biglang nadulas. Si Luke kasi bigla na lang pong nahulog sa mesa yung lihim na pinakatatago ko. Ang pagiging mahiyain at tahimik ko sa opisina, nasilip na rin nila. Minsan gusto mo lang magbahagi ng drama sa pinaka-safe na lugar. Pero para sa akin Mama Mia, nung nadulas nga ako ay parang lahat ng mga mata ay nakatingin sa akin at nagmamasid. Mahal ko si Luke, totoo yun. Totoo yun. Walang halong kadramahan, walang halong kaetsusan. I really love him. Sweet siya Mama Mia, gentleman, responsible, at hindi nagkukulang sa effort pagdating sa aming relasyon. Kung tutuusin, lahat yata ng mga magagandang qualities ni Luke ay yun yung mga qualities na hinahanap ng mga babae para sa magiging boyfriend nila. Pero Mama Mia, tuwing lalapit siya sa akin sa ibabaw ng kama,
napapaatras po ako. Hindi dahil sa ayoko sa kanya, hindi dahil sa nandidiri ako sa kanya, kundi dahil natatakot ako na may marinig ulit ako na tanong na, "Are you okay, babe?" Habang sinusubok ang katawan ko sa paraan na hindi ko na kayang balikan. Parang naging totoo sa akin yung kasabihan, Mama Mia, na in life, yung love at saka yung pain, lagi talagang magkahalo. Pero sa akin, literal yung pain. Sa akin, literal yung love. Sa akin, literal yung ibig sabihin ng mga bagay na yon. Mama Mia, habang lumilipas ang mga linggo, nararamdaman ko ang kakaibang tensyon sa pagitan namin ni Luke. Sa totoo lang, parang nararamdaman na rin niya yung pagbabago ko. Nararamdaman na rin niya yung mga pasimpleng pagtanggi ko sa mga imbitasyon niya. Pero kahit ganun, parang may isang invisible cord na nag-uugnay sa aming dalawa. Na para bang kahit anong iwas ko, na para bang kahit anong layo ko, mahihila at mahihila ako ulit pabalik sa kanya. Yung cord na yun ay tila mahigpit na mahigpit ang pagkakagapos sa aming dalawa. Matibay na matibay. Pero minsan, parang may tinik na humahadlang. Kapag hawak niya ang kamay ko, Mama Mia, lalo na kapag naglalakad kami sa mall, aaminin ko po na nakakaramdam pa rin ako ng kilig, ng pagmamalaki. Lalo na kapag tinitignan kami ng iba naming mga kaopisina o iba kong mga kaopisina. Lalo na kapag tinitignan kami ng ibang mga babae sa paligid. Alam ko naman, Mama Mia, ramdam ko naman na naiinggit yung iba sa akin. Sino ba naman ang hindi maiinggit kapag ang isang lalaking kasing gwapo ni Luke ang kasama mo? Siguro naman, maiinggit ka talaga o kaiinggitan ka talaga. Pero sa likod ng kilig na yon, may takot pa rin. Lalo na kapag bumubulong siya sa akin na, "Let's go to my place, babe." Agad-agad yung utak ko naghahanap na ng ibang gagawin, ng ibang mga palusot. Mama Mia, kapag gumingiti siya sa akin sa BGC o sa loob ng gym, pakiramdam ko pa rin ay tumitigil ang mundo. Yes, mahal ko pa rin siya. Kinikilig pa rin ako sa kanya. Pero sa bawat gabing nagiging intimate kami, parang may voice over sa utak ko na paulit-ulit. Mama Mia, sa totoo lang, hindi ko na po ina-anticipate yung mga panahon na magdidikit yung katawan namin. Para bang yung dating kuryenteng nagpapakilig at humihila sa akin papunta sa kanya, ay isang kuryente ngayon na para bang nagpapalayo ng damdamin ko sa kanya. Lalo na kapag tinatanong niya yung tanong na, "Are you okay, babe?" Sa bawat pagkakataon natatakot akong sagutin ng oo dahil alam ko namang hindi yun totoo. Ang pagmamahal ko po kay Luke ay para pong isang mamahaling alak. Matamis sa unang lagok, nakakakilig. Pero ang kasunod noon ay parang sinusunog ang iyong lalamunan at ang loob ng iyong tiyan. Isang gabi, pauwi na kami sa kondo niya matapos ang dinner naming dalawa. Ayoko sanang sumama sa kanya kaya lang naubusan na po ako ng palusot. Ilang linggo ko na rin siyang iniiwasan kasi noon. Ang sabi ko, busy ako sa trabaho at iniintindi naman niya.
Pero nung gabing yun, nung nagpalusot na naman ako, ay bigla niyang naitanong, "Do you not want me anymore, babe?" Ano? Bakit mo naman naitanong yan? I can sense it. You're avoiding me. At para malayo sa ganung topic ay sumama na lang din ako. Mama Mia, tahimik ang paligid noon. Ang lamig ng aircon ay parang sumasalamin sa katahimikan sa pagitan namin. Para bang nag-iisip din siya. Kagaya ng pag-iisip ko. Naupo ako sa couch habang nagbubukas siya ng wine. "Jasmine," sabi niya ng malumanay, "I want you to know that I really, really love you." Dapat kiligin ako, Mama Mia, 'di ba? Dapat parang idinuduyan ako sa sobrang saya habang naririnig ko ang confession na yun ng lalaking mahal ko. Ngunit sa halip na makaramdam ng kilig, ang nararamdaman ko po ay hindi maipaliwanag na pangamba. Hindi ko alam kung paano ko ipapakita ang nararamdaman ko. Mahal ko siya, oo. Pero natatakot akong masaktan ulit. Natatakot akong dumating sa punto na hindi ko nakayanin ang stamina at ang sandata niya pagdating sa kama. "Look," sabi ko. Nanginginig noon ang boses ko, Mama Mia. I love you too." Kasabay ng pag-amin ko sa kanya ng aking pagmamahal ay may kaba sa dibdib ko. Parang alam ko kasi na sa bawat paglapit niya, sa bawat pagiging isa ng katawan naming dalawa, there's a part of me na mawawala na ng tuluyan sa sarili ko. At naisip ko noon, Mama Mia, handa ba talaga akong mawala ang sarili ko? Handa ba talaga akong magtiis sa pisikal na sakit? Wag lang mawalay sa akin si Luke? Hindi ko alam kung normal ba yung nararamdaman ko. Kung normal ba yung iniisip ko na ang pagmamahal at ang takot ay parang kambal na hindi kayang maihiwalay sa isa't isa. Nilapitan niya ako, niyakap, hinalikan. Pero buti na lang at nagawa kong umiwas nung gabing yon. Sabi ko, meron ako noon, Mama Mia, na dinatnan ako. Wala pa naman talaga, pero ayoko lang talagang maging isa kami nung gabing yon. Nerespeto naman niya ako, Mama Mia. Pagkatapos naming uminom ng wine sa kondo niya, mag-cuddle-cuddle ng konti, ay bumalik ako sa bahay na may halo-halong damdamin. Humiga ako sa kama. Tinitingnan ang kisame ng kwarto ko. Iniisip ang lahat ng nangyari mula sa simula. Yung gym kung saan kami unang nagkakilala, yung unang high at kilig sa mga maliliit naming conversations, yung unang dinner namin sa BGC, yung unang paghawak niya ng kamay ko, yung unang pag-amin niya sa akin ng kaniyang nararamdaman. Pati na rin yung unang gabing nagbago ang lahat sa pagitan namin. Napaisip ako, normal ba talaga to? May mga babae bang katulad ko? Oo, mahal ko siya. Pero parang natatakot ang buong katawan ko sa kanya. Yung emosyon ko, yung pagmamahal ko, totoo yun, walang question yun. Pero bakit imbis na kiligin kapag niyayakap at hinahalikan o hinahaplos niya ako, parang ang instinct ng katawan ko ay lumayo. Mama Mia, nagsimula akong magtanong sa sarili ko, hanggang kailan ko ba ilalaban ito? Hanggang kailan ko tatanggapin ang sakit at kirot para lang mahalin siya? Ang puso ko ay nagsasabing, stay, dahil mahal mo siya.
Pero ang katawan ko ay nagsasabing, run hanggat maaga pa. At ang utak ko, Mama Mia, ay bumabalik-balik sa isang tanong. Is this really love? Or just pain disguised as passion? Hindi ko alam kung paano haharapin ang susunod na hakbang. O kung ano nga ang dapat magiging susunod kong hakbang sa relasyon naming dalawa ni Luke. Isang gabi, Mama Mia, nasa kondo niya kami. Tahimik ang paligid. Ang tanging tunog ng aircon at ang malayong traffic mula sa BGC ang maririnig mo. Pero hindi yun maingay. Si Luke ay nakatingin sa akin ng seryoso. Na para bang may hinahanap siya. Na para bang may inuusisa siya. Na para bang may inaarok siya tungkol sa pagkatao ko na gusto niyang malaman. Jasmine, can we talk? Napangiti ako ng pilit, pero ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Tumango ako. Oh, anong problema, Luke? Tanong ko. Halos ang boses ko noon ay lumilipad sa hangin. Jasmine, hindi ko alam how should I start this. Pero ang alam ko, may nararamdaman ka tuwing... Sabi niya. Huminto siya sandali na para bang naghahanap ng tamang mga salita. Tuwing tayo ay nagiging close sa bedroom. Napaisip ako. Paano niya nalaman? Hindi ko naman sinasabi eh. Pinipilit ko namang wag ipahalata. Hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. Ni wala akong naidugtong sa kanyang sinasabi. Hanggang sa parang naglakas loob siyang itanong ang isang tanong na parang takot din siyang malaman ang sagot. Are you scared of me? Tanong niya. Malumanay pero may intensity sa kanyang mga mata. Luke, I love you. Mahal kita. Pero tuwing naglalapit tayong dalawa, aaminin ko natatakot ako. Natatakot akong paranasan ulit ang kirot. Natatakot akong masaktan ulit ako down there. Kasi sa tuwing nangyayari yun, Luke, hindi lang naman ang katawan ko ang nasasaktan. Kundi pati ang isip ko. Pati ang puso ko. Doon ko nakita ang napakatinding lungkot sa kanyang mukha, Mama Mia. Isang lungkot na hindi ko kailanman inakalang makikita ko. Jasmine, I didn't mean to hurt you. I don't want to hurt you. Sabi niya at lumapit siya sa akin. Mama Mia, hinawakan niya ang mukha ko. Para akong titigil sa paghinga sa sobrang tindi ng ekspresyon ng kanyang mga mata. Asul yung mga mata niya pero parang nag-iinit nung mga panahon na yun. But I love you, Jasmine. And I want you to stay in my life. Dagdag niya ng halos pabulong. At sa loob ng isip ko, nagkaroon ng malaking labanan. Ang pag-ibig na gusto kong panatilihin laban sa takot na pilit akong sinusunog sa loob at labas ng katawan ko. Mama Mia, pumasok ako sa kwarto. Humiga sa kama at hinarap ang sarili ko. Pinilit kong tanungin ang sarili ko noon. Ano ba talaga ang gusto mo, ha, Jasmine? Gusto mo ba talaga ng pagmamahal kahit ang kapalit nito ay ang lagi kang masasaktan?
Hindi ko namalayan na sumunod pala si Luke sa akin sa loob ng kwarto at umupo siya sa gilid ng kama. "Talk to me," sabi niya. Yung boses niya ay mahina pero punong-puno ng pag-aalala. Mama Mia, hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Kasi maging ako sa sarili ko, hindi ko alam kung paano kakausapin ang aking sarili. Hindi lang kasi ito physical emotional din. Kung tatanggapin ko siya, kailangan kong maging matapang. Kailangan kong isipin ang sarili ko. Kailangan kong tapangan ang katawan ko. Napaluha ako. Hindi dahil sa galit ako sa kanya, kundi sa bigat ng damdamin ko. Ang pagmamahal ko sa kanya ay tinitingnan ko ngayon sa lens ng self-preservation. At doon ko naisip, may punto rin naman ang office mate ko, yung doktor ko. Na minsan, kaya tayo nasasaktan dahil tayo ay nabubulagan na puso lamang ang dapat inaalagaan. Kinabukasan, umuwi ako ng maaga at hindi ako nakipagkita kay Luke. Umupo ako sa sofa, iniisip ang lahat ng nangyari. Sa totoo lang, Mama Mia, kahit sa gitna ng trabaho, yung sitwasyon ko sa relasyon naming dalawa ni Luke ang naiisip ko. Kaya aaminin ko po, minsan naaapektuhan na po ang trabaho ko. May biglang tawag si Luke sa telepono ko. Napaisip ako sandali at hinarap ang sarili ko. "Jasmine, panahon na para maging honest ka. Hindi lang sa kanya, kundi maging sa sarili mo." Hindi ko nasagot yung tawag niya, kaya ako ang tumawag sa kanya. "Luke, we need to talk. Seriously." Mama Mia, inopen ko ang webcam ko. Inopen din ni Luke yung sa kanya. "Luke, I still love you. Pero hindi ko na kayang magpatuloy kung paulit-ulit akong nasasaktan at paulit-ulit na lumalalim yung trauma ko. Mahal kita, totoo yun. Pero kailangan nating maghiwalay. Baka balang araw pwede nating subukan ulit. Pero hindi ngayon, Luke. Hindi kung patuloy akong matatakot sa'yo, sa katawan mo." Tahimik siya sandali, Mama Mia. "Jasmine, I understand where you're coming from." Sagot niya. May lungkot sa kanyang boses. "If this is really what you need and what you want, for you to be okay, rerespetuhin ko yan. Alam ko, hindi din tayo magiging masaya ng totoo kapag lagi ka nalang natatakot tuwing nagsosolo tayong dalawa. Mahal kita, Jasmine. Mahal na mahal. Ayokong mawala ka sa buhay ko, pero ayoko rin na mabuhay ka sa takot mo." At dun, Mama Mia, napangiti ako ng napakalungkot. Nakaramdam ako ng kalayaan. Nakaramdam ng kalayaan at kaginhawaan ng katawan ko, pero yung puso ko ay nasasaktan. Pagkatapos ng tawag na yon, habang pinapahinga ko ang sarili ko, naisip ko, love really hurts. Pero sa pagkakataong to, literal po ang sakit na nararamdaman ko. At minsan, Mama Mia, minsan kahit gaano mo pa kamahal ang isang tao, minsan mas kailangan mong alagaan at pakinggan ang iyong katawan. Pagkatapos ng pag-uusap namin ni Luke, parang biglang naging tahimik ang mundo ko. Walang text, walang "Are you okay, babe?" Walang mga weekend na puno ng kaba at excitement. Sa mga unang araw, akala ko magiging masaya ako agad, pero hindi pala ganun ang pakikipaghiwalay. First time ko pong makipaghiwalay, kaya naman first time din ang tindi ng sakit. Masakit pala, Mama Mia. Yung pagiging broken-hearted.
Naapektuhan pala lahat ng aspeto sa buhay mo. Trabaho mo, relasyon mo sa iba, relasyon mo sa sarili mo. Maging yung gym, Mama Mia, ay hindi ko pinuntahan ng ilang buwan sa takot ko na baka magkita kami doon ulit ni Luke. Ayoko kasi na magkita kami ng ganun kabilis. Gusto ko mag-heal muna ako. Pero hindi pala ganun kadali. Lumipas ang mga buwan, Mama Mia. Wala na akong naging balita kay Luke. Hanggang sa napagdesisyonan kong bumalik na ulit dun sa gym na yon. At doon ko nalaman sa isa sa mga dati na ring member sa gym na yon, Mama Mia, na mula pala nung magkahiwalay kami ni Luke, ay hindi na rin siya bumalik dun sa gym na yon. Mama Mia, wala na si Luke. Napatingin ako sa treadmill kung saan kami unang nag-usap. Dun pa rin ako pumwesto. Pinindot ko ang start button. Mabagal na paglalakad ang ginawa ko. Isang hakbang, 2 hakbang. Sa bawat galaw ng paa ko, parang may mga alaala ring gumagalaw sa loob ng dibdib ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na po ako natatakot. Sa halip, parang may kakaibang pakiramdam ako ng lakas. Parang sinasabi ng katawan ko, "Okay ka na, Jasmine." Bumalik ako sa doktor para sa mga follow-up check-up ko. "Mas okay na ba ang pakiramdam mo?" Tanong ng OB ko habang tinitingnan ng chart ko. Tumango ako. "Mas okay na po ako, Doc." Ngumiti siya. "Good. Sometimes the body just needs time to heal." Napaisip ako sa sinabi niyang yun, Mama Mia. Hindi lang pala katawan ang kailangang maghilom, kundi pati puso at lalong-lalo na pati isip. Paglabas ko ng klinik ay huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan, pakiramdam ko malaya akong gumalaw ng hindi natatakot. Parang bumalik ang dating paglalakad ko. Sa opisina, napansin ng mga office mates ko na parang mas magaan na rin daw ang aura ko. "Girl, mas fresh ka ngayon ah," sabi nila habang kumakain kami ng lunch sa pantry. Natawa ako. "Ganun ba?" "Girl, matagal na namin gustong itanong to, kaya lang medyo gloomy ka this past few months eh. Totoo bang break na kayo ng apa mo?" Napakamot ako sa ulo. "Oo eh." Saglit silang natahimik. Akala ko magiging awkward pero biglang sinabi sa akin ng isa kong ka-office mate, "Kung yan ang nagpapaganda sa'yo ngayon, ibig sabihin tama ang desisyon mo." Girl, kahit kasi gaano kagwapo o gaano nating kamahal ang isang tao, kung hindi ka masaya o kung nasasaktan ka na sa piling niya, tama lang na umalis ka. Love should make you feel safe, hindi scared. Napatingin ako at napangiti sa kanya. Minsan talaga ang mga simpleng salita ng mga kaibigan natin ay nagbibigay ng lakas na kailangan natin para magpatuloy. Isang gabi, Mama Mia, habang nasa bahay ako ay nag-notify ang phone ko. Sa loob ng maraming buwan ay ngayon lang ulit ako nakatanggap ng mensahe sa kanya. Message galing kay Luke. Nanlamig ang mga kamay ko. Binuksan ko yon. "Hi Jazz, I hope you're okay." Matagal akong nakatingin sa screen bago sumagot. "I'm okay." May kasunod siyang message. "I want you to know that I'm moving out. I'm moving to Germany for good. I want you to take care of yourself, Jess. I loved you. But then, I think I'm not the best person for you. I hope in some other life, if there is one, we can be together without pain anymore. I love you. Take care of yourself."
Pagkatapos kong mabasa yun, ay hindi na ako makapag-reply sa kanya. Blinak na pala niya ako, Mama Mia. Sa totoo lang, medyo nasaktan din naman ako. Pero tama naman ang sinabi ni Luke sa akin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, pag-ibig ang kailangang unahin. Hindi sa lahat ng pagkakataon, puso ang laging paiiralin. Minsan, mas kailangan muna nating alagaan ang ating sarili bago pa man ang ating nararamdamang pagmamahal sa iba. Oo, Mama Mia, I still love Luke. Mahal ko pa rin siya hanggang ngayon. Pero alam kong hindi talaga kami nararapat sa isa't isa. Kahit mahal namin ang isa't isa, yung katawan ko na mismo ang sumusuka sa kanya. Kaya hindi ko na ipipilit pa. Wala na akong balita tungkol kay Luke. Ang huling nalaman ko ay tinutuo nga niya yung sinabi niya na umuwi na siya ng Germany at nag-for good na siya doon. Sa ngayon, Mama Mia, wala pa po akong boyfriend. Hindi ko po alam kung handa na ba talaga ako o kung may takot pa rin sa puso ko. Ang alam ko lang, sa susunod na magkakaroon ako ng karelasyon, sigurado na akong makikinig ako sa katawan ko at hindi lang sa damdamin ko. Hanggang dito na lamang po at maraming salamat, Mama Mia. Lubos na nagpapasalamat, Jasmine. O diba, sabi ko sa inyo, kakaiba yung kwento ni Jasmine. Kakaiba, first time kong makarinig ng ganito, na makabasa ng ganitong kwento dito sa ating program na, dahil sa laki, ganun. Wala naman ako experience. Isa lang naman ang nag-experience ko at Pinoy pa, so sakto lang naman yun. Di naman diba? Nakatakot siguro, no? Alam nyo, may nakakatawa akong kwento. Eto ha, kwento lang naman to. I'm not really sure if this is true kasi kwento lang to ng kaklase ko nung high school. Lalaki siya, yung kaklase ko. Kami mga magkakaklase, nag-uusap-usap. Diba kapag nasa 4th year high school na kayo, lalo nung panahon namin, I don't know sa panahon ngayon, may mga curiosity ng mga ganon na nangyayari. So, parang may nag-uusap ng ganon, ng tungkol sa, sizes, ganyan. Ewan ko kung bakit yun nabuksan o kung paano nabuksan ang topic na yun. Basta, may isa kaming kaklaseng nagsabi na yung tita niya raw, nakapangasawa ng foreigner. German to be exact. I'm not really sure ha. Kwento ko lang to. Hindi naman to. I'm not really sure kung 100% true ito. At dahil may kapilihan yung tita niya, pati na yung mga kaibigan, mga pinsan, ganon, narinig niya na nag-uusap-usap ang mga yun na parang, gaano ba kalaki, parang ganyan. Tapos yung tita niya raw, habang natutulog yung kanyang asawa, yung kanyang afam, yung kanyang German, kumuha raw siya ng ruler. Oo, kumuha siya ng ruler. Tapos sinukat niya kasi nga nagkakatuwaan daw sila na sukatin mo nga kasi yung isa pa nilang tita din sa I think pinsan ng pinsan ganon. Nakapangasawa din ng foreigner. Iba naman ang lahi noon, parang British, di ko alam. Basta parang ganon, di na ako sure. Tapos nung sinukat, tulog ha. So ibig sabihin non-reactive. Nasa almost 8 inches daw. Non-reactive kasi tulog. So, paano pa pag reactive? 'Di ba? So, naalala ko lang yung kwentong yon. Dahil sa kwentong ito ni Jasmine. Grabe naman talagang kwento to. Hindi ko alam kung matatawa ako o matatakot. Pero, nalulungkot naman ako kasi ramdam naman namin na totoo ang pagmamahalan ninyong dalawa ni Luke. Kaya lang, siguro talaga kayo, hindi siguro talaga kayo itinadhana para sa isa't isa, diba? Parang hindi talaga. Ay nako, kawawa naman. Pero anyways, ganun talaga ang buhay. May mga bagay talaga na kahit gustuhin nating makuha, hindi talaga para sa atin. Ang wish lang namin
Jasmine, makahanap ka ng totoong pagmamahal at totoong kaligayahan. Maraming salamat, Jasmine, sa pagbahagi mo ng medyo informative naman talaga na kwento dito sa ating program. So, sa mga nagbabalak mag-German dyan, alam nyo na. Alam nyo na, handa-handa nyo yung masarili nyo, girl. Anyway, sa mga may German dyan, patunayan nyo nga sa comment section kung totoo ba yung ganun talaga yung size. Kasi yun ang kwento ng ng kaibigan ko nung high school. Tapos ito namang kwento ni Jasmine. So parang patunayan nyo nga kung totoo. Hindi ko sinasabing mag-post kayo ng picture dyan, yung totoo lang. Huwag kayong yung totoo lang kung may karanasan kayo. Okay? Mag-aantay ako ng mga comments. Anyways, so much for that. Nako, di ko na sasabing i-share nyo itong kwentong ito. Baka ayaw nyo rin. Basta ang gusto ko lang mag-hi muna at magpasalamat sa ating mga members. Thank you very much sa lahat ng members natin na hindi nang iiwan. Maraming salamat Marlia Giana Shane, Jasmine Magbanwa. Ikaw ba to Jasmine? Charot lang. Hindi siya. Iba yung apelyido niya, hindi ko lang sasabihin. Miriam Gutierrez, Rose Arevalo, Rico Sedanco, Colleen Bueno, Gimaras Girl, Benson Boiser, Smack Dax, Dayan Martinez, Maria Elena Abe, Maureen Tugab, Gail Easy, Mila Raduban at Freaky. Maraming thank you sa pagmamahal at sa paniniwala at sa patuloy na tangkilik ninyo dito sa ating program. Hi ako kay Virginia Pascual, ang ating mga subscriber. Maraming salamat. Angel, thank you very much. Hi din kay Egg Bonon. Ano ba no? Egg Bonan? Hindi ko alam. Anong pangalan mo? Di ko mabasa. Don Pancho, maraming salamat. Ruby Ramos, Christina Season, Marvy Montesilio, Rax Kudarat, maraming salamat. From Damam, Saudi Arabia, Mary Garbo, hello. And hello po sa inyong lahat na nasa Middle East ngayon. Mag-ingat po kayo at tayo dito sa Pilipinas, nako, dobling ingat din at dobling pagtitipid dahil as of recording this video, alam nyo na wala pa po talagang pagbabago sa giyera dun sa Iran, 'di ba? So sana nga matapos na ito dahil ang mahal-mahal na ng krudo. Ang susunod dito, magmamahal na yung mga pangunahing bilihin, bigas, karne, pagkain, 'di ba? So magmamahal lahat. Kawawa naman yung mga minimum wage earner, ganun, o yung talagang pamilyang hikahos na sa umpisa pa lang, mas lalong maghihikahos. Lahat apektado. So pagdasal natin na magkaroon na talaga ng world peace. Cringe man pong isipin na yung wish natin world peace. Yun naman talaga ang kailangan ng mundo ngayon. Maraming thank you sa inyong lahat at sa mga gustong mag-share ng kanilang story. Ayan po ang ating email address, mamamiacdo0317@gmail.com. Thank you so much. I love you all. Mwah, mwah, mwah. Mag-ingat po kayo. Bye!